Sa mga nagtatanong kung ano ang kinulay ko sa hair ko, Bremod Honey Tea Brown 6.71. Paano ma-achieve yan? Ibibleach muna ang hair bago yan i-apply. Kung gusto mong malaman kung paano ko siya ginawa, panoorin mo ang videong ito. Ang gagamiting color. Yan, dalaw siya. Nabili ko siya sa Shopee. So, ayan, eto siya oh. Milk tea. Yeah. Sana no, ma-achieve ko yung kulay na yan. Ganun. Sabi ko nga, hindi na ako mag-bleach kasi napapanot na nga ako talaga. Ayun mga hair fall. Ayun, oh, sobrang talaga nipis na yan. Kaso, wala lang. Ganun talaga. So, mag-bleach ako ng konti. Meron ako natira dito etong super lightening cream. Yung dati kong ginamit. Eto kasi, hindi kasi ako nakabili. Hindi mo na kailangan ng bleach kasi may kasama na siyang bleach. So, titimplahan ko na lang to. Tapos dadagdagan ko ng oxidizer. Tapos haluan ko ng konting bleach. So, eto na. Nasalin ko na siya. Sobrang konti niya na lang. Mix ko lang. Tapos, ayun, mag-a-apply na ako. Kumukulay na siya, oh. So, ibababad ko lang to ng mga ibababad ko lang to ng mga 35 minutes to 45 minutes, ganon. Tanggal ng mga malas sa buhay. Malas, sorry, joke lang yun. Hindi yun malas. Syempre, normal lang yun, mahaba yung hair natin at nagkakaroon ng black hair. Wala lang, gusto ko lang ma-refresh at mabawas-bawasan ng stress. Ganun. Kaya, kulay ako. Ayan, tuyo na yung aking hair. Na-blower ko na siya. So, titimplahin ko na to. So, kung ano man ang kalalabasan nito, hindi ko man makuha yung kulay, okay lang. So, ito yung colorant. Ito yung oxidizer, 12%. Tapos, yung applicator brush. Tapos, shampoo. Organic naman daw to. So, ayan, natimpla ko na yung dalawa at mag-start na ako. Sabi dito, babanlawan na siya after 25 minutes to 30 minutes. So, magta 30 minutes na. Babanlawan ko na siya. Gagamitin ko tong shampoo ba to o conditioner. Ito yung hair ko na ginupit kanina. Yung bangs, hindi ko alam kung may nagbago ba. Parang wala naman difference. Pero oo, dito sa taas, syempre na wala yung yellowish niya. Pero okay na rin. Parang ito ba yung kulay na milk tea? Parang naka-bleach lang. Mas magba-Brazilian ako ng hair. Ayun na yung pinaka-treatment ko sa hair. Ayun lang talaga yung ginagawa kong Brazilian. Ay, ginagawa kong treatment sa buhok yung Brazilian. Parang yung buhok ko parang laging naka-rebond, 'di ba? Perfect talaga yung Brazilian para sa mga buhok na katulad kong ngarag sa kulay. Mga naka-bleach. Nakaka-healthy ng hair yon. Sa totoo lang hindi ako masaya sa kulay ko. Kasi para siyang para lang ako nag-bleach.
Diba? Hindi siya medyo, hindi ko nakita yung multicolor. Pero at least pantay ang kulay ko, nagpantay na siya. Diba? Ito yung aking Brazilian Botox na gamit. Ito yung brand niya. Yung Soft and Care. Sobrang ganda nito sa hair ko. Ubus na nga oh. Kasi personal gamit ko na lang siya. Yan. Basta wag mong papaabutin sa anit. Tapos yung brush mo na. Kasi mahapdi yan pag umabot ng anit. Hanggang half inch lang or 1 inch before anit. Nagbabrazilian ako ng hair every time na nagkukulay ako ng buhok. Para, syempre, maalagaan ang aking hair. Maiiyak ka talaga dyan, Tis. Pangit ka talaga dyan, Day. Masakit talaga sa mata yung Brazilian. Normal lang yan. Tsaka simula nung natuto na ako gumawa sa buhok, ako na lang talaga yung gumagawa sa ulo ko, sa buhok ko. Kasi tipid na. Tsaka alam ko naman yung gagawin ko. Ayun. Ayan talaga yung sinasabing, Tis, pangit ka talaga dyan, Day. I'm done. Brazilian and hair color. Kainis, hindi ko talaga nakuha yung muka Ay, yung buhok naiinis ako. Hindi naman nakuha eh. Akala ko talaga may madidiscover akong bagong brand. Pero ayun nga, hindi siya kumulay sa hair ko. Ang sabi ko kanina, okay lang kung ano yung magiging result ng hair color ko. Pero kasi ngayon, parang hindi naman siya kumulay. Kaya, pagpapahingayin ko lang yung hair ko ng 1 week. Tapos, order ako ng pangkulay. So, ayan, kinabukasan, umalis kami. Ayan ang aking hair. Niliguan ko na rin agad yung Brazilian na yan kasi ayoko yung masyadong oily. So, after 1 week, eto na yung hair ko. Diba? Ang ganda niya. Bagsak at straight. Ayan yung effect ng Brazilian blowout. Tapos, ayun. Sa wakas, makakapagkulay na ako kasi in-order ko pa tong aking pangkulay na Bremod. Ito yung ikukulay ko. Honey Tea Brown. Ayan. Tapos, umorder rin ako ng Superplex. At, ang oxidizer na gagamitin ko ay itong 9%. Ngayon, inabot ako ng 1 week sa paghihintay kasi hinintay ko rin muna yung rest day ng asawa ko kasi para may magbantay sa baby ko. Ganon. So, ayan, nagtimpla na ako. Sobrang lambot at napakadulas ng hair ko. Dahil yun sa Brazilian. Yun lang naman ang secret ng hair ko. Brazilian, alagang Brazilian. Ganun. Natapos din ako mag-apply at eto na siya. Ang bilis niyang mag-dark. Grabe. Pero okay lang. Mas gusto ko naman to kaysa paninang kulay ko. Honey Tea Brown. So, brown siya ha. Brown. Pero parang gray. Pero, okay lang.
Ayan ang result after 35 minutes na babad. Binanlawan ko lang siya ng conditioner. Tapos ayan na, binlower ko lang. Pansin nyo, hindi siya perfect, no? Parang may patsi-patsi. Pero okay na yan sa akin. At least, nawala na yung kulay na dilaw. Parang nagtikwasan yung mga dulo ng hibla ng buhok ko. Kaya lalagyan ko nitong Bremod na argan oil. Napakaganda niyan. Ginagamit ko yan pag nagda-dry na yung hair ko. Kaya lalagyan ko yung mga dulo. Nasira kasi yung pump kaya ganun yung pag-open ko. Tapos kinabukasan, ayan na siya. Nag-makeup lang ako. Napakalayo ng honey tea brown, di ba? Naging ash siya or gray. So, kung gusto nyong ma-achieve yung ganyang kulay, siguro yung gray na lang yung bilhin yung color, ganun. Kasi ewan ko bakit ang lumabas, tsambahan. Pero ang gusto ko rin naman talaga yung honey tea brown. Yung brown, hindi na yung mga ganyan. Na-achieve ko na rin naman na yung dati yung mga ganyang kulay ko noon. Paki-check nyo na lang po sa aking YouTube channel, Judy Escalante. Maraming salamat po sa panonood. Bye!